Yusek, matapang ang naging tugon ninyo sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi. Utos ba ito ng Pangulo o galing lamang po sa inyo ang desperate move statement para lamang po klaro? Ipinakita din natin ang damdamin ng Pangulo sa ginawang kasinungalingan ni Senator Amy sa harap ng libo-libong Pilipino. Nakausap nyo na po ba o nakaharap nyo na sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos tungkol po dito? Nung tinawagan natin siya, nagbigay tayo ng message, tinawagan niya tayo at sinabi nga na hindi niya inasahan na dadating ang ganitong kasinungalingan ng kanyang kapatid. Ano po yung mga exact words? Pwede nyo po bang i-share sa amin nung inyong pag-uusap ni mismo si Pangulong Bongbong Marcos po ba ang inyong nakausap kagabi? Tinawagan niya tayo at yun lang ang aking masasabi. Kung ano pa yung pinag-usapan namin, hindi ko na pwede ma-reveal sa inyo. Pero aasahan po ba ng publiko na personal nila itong sasagutin? Ng Pangulo? Opo. Tingin ko nakapagpahayag na tayo kung ano yung saloobin ng Pangulo. So, enough na to. Hindi ito dapat palakihin. Kasi alam naman natin kasinungalingan ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Ano po ang magiging opisyal na hakbang ng palasyo dito nga sa mga paratang na inihain ni Senator Amy? Magkakaroon ho ba ng formal na demand para sa ebidensya o legal na aksyon? Hindi kailangan humingi ng formal na ebidensya. Siya nagpasabi niya, hindi siya magbigay ng anumang ebidensya ang gusto niya. Pero sa atin na kinatatayuan, muli, lahat ng iyan ay walang basihan, kung hindi pamumulitika lamang, isang propaganda para sirain ang Pangulo at ang First Family. Binanggit nyo po na mayroon na ngang drug test. Pinakita nyo ang Pangulo noong 2021 na lumabas na negatibo. Handa rin ho bang kumasa ang Pangulo dito naman sa panawagan ni Davao City Congressman Pulong Duterte na sumailalim daw ho sa hair follicle drug test para matapos na ang isyong ito? Hindi matatapos ang isyong ibinabato nila sa Pangulo. Dahil ang gusto lang naman nila ay umalis ang Pangulo sa pwesto. Kahit anong gawin ng Pangulo, sisirain at sisirain nila. Kahit gawin ito ng Pangulo sa kanila, hindi sila makukontento dahil ang agenda nila, sirain ang Pangulo at ang administrasyon na ito. So, kung ano man ang panawagan nila, hindi ba dapat tinanawagan nila yan? Una pa lang sa kanilang ama na nagsabi at nag-admit na nagmamarhiwana habang siya ay Pangulo. Ang dating Pangulong Duterte. Gawain ito ng kanilang ama, kaya wag nilang ipahid kay Pangulong Marcos Jr. May mga pahayag po kayo, Yusek, na posibleng may kinalaman ang mga bagong aligasyon sa isinasagawang investigasyon sa flood control projects. May impormasyon ho ba kayo dito sa sinabi naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon na may bagman daw ho si Senator Amy sa Ilocos Region? Sa akin, wala po. Wala po tayong alam kung ano po yung nabanggit ni Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon. So, mas maganda po siguro kung sa kanya na po manggagaling yung kanya mga sinabi, kung ano man po yung ebidensya niya. Sa kanya na po hingin ng tao bayan. May lumabas na mga litrato po at dokumento mula kay Zaldico na sinasabing pruweba ng kickback. Paano po tinatanggap ng palasyo yung mga material na ito at ano ang gagawin ng pamahalaan kung hindi siya babalik sa bansa para tumistigo? Ano po bang pruweba binigay niya? Yung maleta? Maleta na may tag price? Parang nakakatawa po yan. So, ang Pangulo po ay hindi po nababahala sa mga isiniwalat nitong si Zaldico dahil walang kakwenta-kwenta. At hindi po maaaring mangyari yung ganon na sitwasyon. So, kung gusto niya po talagang patunayan ito, mas maganda bumalik siya sa Pilipinas. At ang sabi naman po ng Office of the Ombudsman, kung anong proteksyon ang kailangan niya, pati po ang gobyerno, bibigyan po siya ng proteksyon. Dahil sa ating pagkakaalam, wala naman din po siyang ebidensya kung anong death threats yung sinasabi niya. Siya muli ang magpatunay niyan. Hindi po pwedeng puro salita lang. Puntahan ko naman, Yusek, itong
pagre-resign ng 2 cabinet members. Kahapon nga po ay tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw na Budget Secretary Amina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin matapos idawit ni Zaldico nga sa anomalya. May mga nagulat, lalo't sinabi ng Pangulo noong weekend na hindi niya i-dignify ang pahayag ni Zaldico. Pero bakit tinanggap niya ang resignation po ng mga opisyal? Dahil yung po mismo ang ginusto ni Secretary Mina at saka po ni ES Lucas Bersamin. Mas gusto po nila na kung magkakaroon man ng investigasyon ay maging malaya ang pag-iimbestiga. Sila po ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na mag-resign. Kaya po pinayagan din po sila ng Pangulo. Matapos po, Yusek, ng maraming balita kahapon, ito pong pagbibitiw o reshuffle o shake-up sa gabinete ni Pangulo, yung mga nangyari po dito sa rally sa INC, particular yung mga sinabi po ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Mayroon ng mga nagsasabi na tinapos kaagad ng INC. Ito po yung usap-usapan sa social media dahil ito na nga na may mga balita pang lumabas na after kahapon ng 12 midnight may bago ng presidente pero hindi naman po nangyari Pero ano ho ang mensahe ng palasyo sa publiko na hindi na alam kung ano at sino pa ang paniniwalaan? Madali naman pong i-assess kung sino ba dapat ang paniwalaan. Unang-una, yung nagpapahayag na magbitaw ang Pangulo sa pamumuno. Sino-sino ba sila? Sino-sino po ba yung may interes na mawala ang Pangulo sa pwesto at palitan ng ibang liderato? Sino po ba yung papalit? At sino po ba ang makikinabang kapag ang Pangulo ay nawala? Siguro, karamihan dito, yung gustong umupo agad. Hindi na makapaghintay sa 2028. Pangalawa, yung mga taong tatamaan ng pag-iimbestiga patungkol dito sa mga anomalyang flood control projects at infrastructure. Tandaan po natin, uulit-ulitin natin, ang Pangulong Marcos Jr. po, ang siyang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects na hindi po nagawa ng ganito kalalim nung nakaraang administrasyon. Since 2020, marami ng ghost projects sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pero may nangyaring ganito bang pagpapanagot? Wala tayong nakita. So kapag ka po maraming tinamaan dito, malalaking tao na nasa pwesto, malamang ang gugustuhin nila ay mawala ang Pangulo sa pwesto para matigil ang pag-iimbestiga na ito. Gusto nilang mawala yung nagpapalinis sa bayan. At kapag ka nawala ang Pangulo, ipapalit nila sino? Ang anak ng isang magnanakaw. Bakit natin sinabi magnanakaw? I-quote ko. Sasabihin ko kung ano yung admission ni dating Pangulong Duterte. Sinabi niya na I am corrupt. Inamin niya yan. Marami na daw siya nanakaw, pero naubos na. So, sinong papalit? Ang vice-presidente na anak ng isang umaming corrupt. Yung ba ang gusto nilang mamuno? So, akala ba natin gusto nila ng transparency, accountability? Akala ba natin gusto nila mawala ang korupsyon? Bakit ipapalit nila ang anak ng isang corrupt?